Kumusta mga ka-Diskarte Chicks? Welcome back sa ating channel na kung saan ang usapin tungkol sa diskarte sa pag-ibig. Ngayon, pag-uusapan natin ang 14 things na dapat alam nyo tungkol sa aming mga babae. So wala na tayong paligoy-ligoy pa at tara na, simulan na natin. Number 1, appreciation sa efforts namin. Guys, alam niyo ba na ayon sa statistics, nag-a-average kami mga babae ng nasa 30 minutes hanggang 1 oras sa preparation namin kapag magkikipag-date. Ganyan kami mga guys, mag-prepare lalo na excited kami sa date namin. Yung pagliligo namin, pagpapatuyo ng buhok, make-up, lipstick, pag-ahit ng, alam niyo na yon, pagpili ng damit, lahat yan mga guys ay binubuhusan namin na matinding effort. Kaya sana naman ma-appreciate nyo yan sa amin. Ang hiling din namin sa inyo ay mag-ahit naman kayo at isama nyo na ang pagbawas ng buhok sa inyong ilong. So number 2, tuparin ang iyong mga pangako. Mga ka-Diskarte Chicks, eto, marami sa inyo ang pumapalpak dito. Kapag may usapan tayo, inaasahan namin na tutupad kayo sa ating usapan. Lalong-lalo na sa date. Kapag linggo ang usapan natin, asahan nyo na pinaghahandaan namin yan at kapag alas 8 ng umaga, inaasahan din namin ang oras na yan. Maliban na lamang kung may malaking aberyang pangyayari na hindi ka talaga makakarating o malilate ka. The least thing na po pwede mong gawin ay at least tumawag ka man lang ahead of time. Ayaw na ayaw namin yung pinaghihintay kami sa wala. Kaya please lang, pag sinabi mong tuparin nyo. Number 3, ayaw namin makipaglaro. Mga ka-Diskarte Chicks, may mga nagtuturo sa mga lalaki na pagkatapos ng date ay huwag kang makikipag-communicate sa aming mga babae na 3 araw. Ang idea sa likuran nito ay para daw huwag kayo magmukhang desperado. Para daw isipin nyo, kaming mga babae ay mind games, kumbaga. Para sa aming mga babae, parang hindi naman ito kailangan gawin lang. Kasi baka magkaroon lang tayo ng miscommunication. Malamang iisipin namin hindi ka naman talaga interesado sa amin. So baka ang mangyari niyan, mag-entertain pa kami ng ibang manliligaw. Kaya para maiwasan ang ganitong miscommunication sa atin, sana mas maganda kung pagkatapos ng magandang date ninyo ay mag-message na lamang kayo sa kanya. Magpasalamat sa oras niya at humiling muli kayo na next date. Nang sa ganon ay malinaw para sa amin ang inyong intensyon. Number 4, ayaw ng commitment. Guys, hindi lahat ng babaeng nililigawan ninyo ay gusto ng commitment. Bakit? Kasi talagang may mga babae ding takot o ayaw ng commitment. Marahil meron kaming ibang priorities sa buhay namin. Tulad ng trabaho namin, pamilya, o ano paman. O maaring masaya kami ng walang commitment kanino man sa mga oras na yon. Pero hindi naman ibig sabihin ay habang buhay na kaming ganyan. Minsan timing lang din mga guys. So, kung makatagpo ka ng ganyan, huwag nyo kaming i-pressure. Just enjoy the moment lang muna. Number 5, napapansin namin ang lahat. Mga guys, ito halos lahat kayo ay guilty nito. Yung kapag kayo ay tumitingin sa ibang babae na kasama kami, alam nyo guys, kahit ano pang pasimpleng ang gawin ninyo, alam namin kapag sumisimpleng pasulap kayo sa ibang babae. At ang masaklap na yan,
ay kasama nyo pa kami. Guys, papunta pa lang kayo, ilang beses na kami nakabalik. Actually, kaya hindi okay ang ganitong behavior ay hindi naman sa humahanga kayo sa ibang babae, kundi yung respeto nyo sa amin. Pwede naman kayong tumingin, pero wag naman yung kapag kasama nyo kami. Guys, please lang, hindi maganda. Number 6, palaging tanungin kami. Mga guys, lalo-lalo na sa mga kulang ang kumpiyansa sa sarili. Napakalaking bagay para sa aming mga babae kung aayain nyo kami ng date. Kahit ano pa ang itsura ninyo. Kapag malakas ang loob nyo na ayain kaming makipag-date ay isang nakaka-flatter sa aming babae o nakakaakit o nakakalaki ng puso kasi ibig sabihin nun ay hinahangaan nyo kami. So, believe kami sa mga lalaking hindi natatakot na tanungin kaming mga makipag-date. It shows meron kayong kumpiyansa sa sarili nyo. Kaya wag sana kayong matakot. Subok lang na subok. So number 7, kailangan namin ng tenga nyo. Guys, alam nyo, hindi naman porket gusto namin kayong kausap ay automatic na meron kaming bagay na hihilingin sa inyo. Hindi ibig sabihin na gusto namin ayusin nyo ang mga problema o gusot namin sa buhay. Mas madalas gusto lang namin ng may mahingahan ng sama ng loob namin. Gusto lang namin ng may makakausap at may makikinig sa aming mga hinanakit o hinaing. Number 8, malinaw na pag-uusap, makakadiskarte. Madalas, simpleng usapan lang naman ang gusto naming mga babae. Halimbawa, kung tatanungin ka ng jowa mo, gusto mo bang pumunta dito sa bahay ngayong weekend, simpleng oo o hindi lang naman ang tinatanong namin. Kaso kapag binalik nyo sagot sa amin, ikaw kung gusto mo, sige. Ang dating sa amin ay parang hindi ka sigurado na gusto mo. Kung hindi ka sigurado, pwede mo namang sabihin hindi ka pwede para lang malinaw sa amin. At makakatiyak ka na re-respetuhin namin ang pasya nyo. Kaya sana wag nang gawing komplikado ang mga simpleng bagay. Number 9, importante ang undies namin. Guys, makinig kayo mabuti ha. Kapag ang babae ay nagsuot ng special na underwear tulad ng panty o bra at gusto naming mas magmukhang sexy para sa date natin, ayaw namin na basta tanggalin nyo na lang ang mga yan nang hindi nyo man lamang ina-appreciate ang efforts namin sa likod niyan. Nag-effort kaming pumili at magsuot nang hindi para basta alisin nyo lang na o baliwalain lang. Sana bigyan nyo naman ng pansin at halaga ang effort namin yan. Pansinin nyo naman para mas lalo maging special ang moment natin. So number 10, honesty. Mga ka-discarded chicks, bihira sa aming mga babae ay naghahanap lang ng fling o laro. Kaya kung kayo ay may balak na gawin yan sa amin, wag sana. Gusto namin ng tunay at pagmatagalang relasyon. At maa-appreciate namin kapag sa simula pa lamang ay sabihin nyo ng tapatan kung ano ba talaga ang hanap nyo. Number 11, parang prinsesa. Ang bawat babae ay nangangarap at naghahangad ng kanyang prinsipe. Yung maliit na gestures tulad ng pagbubukas ng pinto, pag-uupo sa amin ng maayos sa resto, kung ginagabayan kami sa paglalakad sa kalye at iba pang gesture ng tunay na gentleman, ay hinahanap-hanap namin yan. Kaya sana, ipadama nyo sa amin ang mga bagay na yan.
kahit na sa modernong panahon natin ngayon. Number 12, decisiveness. May mga bagay na hindi nyo dapat kami tinatanong pa. Tulad na kung ano ang kakainin natin, saan tayo pupunta, anong gusto namin, etc. Lalong-lalo na sa date natin. Inaasahan namin na kayo na ang magdesisyon sa mga maliit na bagay. Kasi alam nyo guys, sa mga maliliit na bagay, kadalasan hindi rin nga namin alam ang gusto namin. Kaya nga naghahanap kami ng lalaki na makakapag-lead sa amin. So sana be decisive guys. Number 13, katawan. Tama na humahanga din kaming mga babae sa mga lalaking maganda ang physique o pangangatawan. Pero alam nyo ba mga guys, kakaunting babae lamang ang naghahangad ng lalaking mukhang bato-bato ang pangangatawan? Ang karaniwan sa amin ay okay na lamang sa amin ang katawan mo. Basta wag lang payat or yung sobrang yung payat na para ka nang malnourished na akala mo ay mukhang addict o matabang-mataba, no? Naman na akala mo buntis ka, ang isipin nyo na lamang ay pangalagaan nyo mabuti ang kalusugan ninyo. Bonus na lamang kung talagang maganda ang pangangatawan ninyo. Number 14, intimacy. Intimacy o ang pagiging closeness natin sa isa't isa. Sa physical na pamamaraan ay napaka-importante sa aming mga babae. Hinahangad namin ito lalong-lalo na sa mga oras na stress kami. Minsan sa pamilya o sa trabaho. Sana hinahanap namin sa inyo mga guys ay kahit na yakapin nyo lang kami. Haplos-haplosin ang aming mga buhok ay sapat na sa amin yan. Sana lang mas gawin yung madalas. So yan mga ka-discarded chicks, ang 14 na mga maliliit pero napaka-importanting bagay na sana alam ninyo mga guys. Ang mga bagay na yan ay palagi nasa isip namin na sana gawin nyo madalas sa amin. Sana ay may maibaon kayo sa episode ng ating Discarded Chicks ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para sa iba pang useful na content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love.